Martial Peak, Kabanata 5729. 3 araw. Upang makapasok sa Universe Furnace upang makipaglaban para sa mga pagkakataon, ang paglilinang ng isang tao ay kailangang nasa 7th grade man lang. Kung ang cultivation ng isang tao ay masyadong mababa, walang silbi ang pagpasok, at kung makatagpo sila ng master ng Black Ink Clan, ipapadala na lang nila ang kanilang sarili sa kanilang kamatayan. Dahil dito, nang magbukas ang Universe Furnace sa pagkakataong ito, ang human race ay nakagawa na ng malaking listahan ng 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Masters, na lahat ay karapat-dapat na pumasok. Gayunpaman, kahit na ang isa ay may mga kwalipikasyon, hindi lahat ay maaaring makapasok. Kung ang pasukan sa Universe Furnace ay kinokontrol ng Black Ink Clan at ang daanan patungo sa Universe Furnace ay naharang, kahit na gustong pumasok ng human race, hindi nila magagawa. Kahit na sa ilan sa mga larangan ng digmaan kung saan ang human race ang nangunguna, ang mga masters na ito ng 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm ay hindi nagawang sumugod sa Universe Furnace sa kalooban. Sila ang pangunahing puwersang lumalaban sa mga master ng Black Ink Clan, kaya kung aalis silang lahat, ang kanilang orihinal na kalamangan ay mabilis na magiging kawalan at tiyak na magbabago ang sitwasyon. Dahil dito, sa iba't ibang Great Territory battlefields, wala pang kapangyarihan ng sangkatauhan ang nakapasok sa Universe Furnace. Ang lahat ay nakipaglaban ng buong lakas, at sa pamamagitan lamang ng pagliit ng banta ng kalaban ay ligtas silang makaalis. Tulad ng para sa Black Ink Clan, ang kanilang pag-unawa sa Universe Furnace ay lubhang limitado. Bagamat ang ilan sa mga master ng Black Ink Clan ay nag-isip na ang pagbubukas ng Universe Furnace ay ang pasukan sa ibang mundo, nang walang anumang konkretong ebidensya, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-delos. Bilang karagdagan, sa pagsupil ng human race, maaari lamang silang magpatuloy sa pagkilos ng naaayon. Bilang resulta, sa iba't ibang Great Territory battlefields, ang mga hukbo ng dalawang lahi, gayon din ang powerhouse ng dalawang lahi, ay patuloy na nakikibahagi sa matinding labanan. Sa bawat sandali, isang malaking bilang ng mga sundalo mula sa dalawang lahi ang napatay sa kawalan, ang kanilang mga kaluluwa at espiritu ay napatay. Sa Azure Sun Territory, nag-iisang napigilan ni Luo Tinghe ang 3 pseudo-royal lords. Bagamat medyo mahirap, nagawa pa rin niyang pansamantalang mapanatili ang sitwasyon. Samantala, sa isa pang Great Territory, mayroong isa pang 9th grade Master Human Race na nagsisikap na pumatay ng isang pseudo-royal lord. Ang 9th grade Human Race Cultivator na ito ay may matipunong pangangatawan at may hawak na mahabang sibat, ganap na naiiba sa walang pidgel na spear technique ni Yang Kai. Nang itinaas niya ang kanyang sibat, ang bawat hampas ay maringal at makapangyarihan, na naging dahilan upang ang pseudo-royal lord na kanyang hinahabol ay hindi makalaban at patuloy na dumaranas ng mga pinsala. Kung hindi dahil sa ibang pseudo-royal lord na sumusuporta sa kanya, matagal na siyang pinatay. Great Battle Heaven, Wei Junyang. Libu-libong taon na ang nakalilipas, ang bagong na-promote na 9th grade ng human race ay hindi lamang si Luo Tinghe, kundi pati na rin si Wei Junyang, na nagmula sa Great Battle Heaven. Ang lalaking ito ay isa ring matandang kakilala ni Yang Kai, at sa Mysterious Nether Army, minsan siyang naging division commander sa ilalim ni Yang Kai. Isa siya sa iilang mga cultivator ng sangkatauhan na umabot sa 9th grade, at pagkatapos na maging matatag ang sitwasyon sa Mysterious Nether Territory, nagsimula siyang maglinang sa pag-iisa. Si Xiang Shan ay hindi nakalusot sa 9th grade dahil bumaba ang kanyang grado noon, ngunit si Wei Junyang ay walang ganoong problema. Kahit na ang kanyang kakayahan ay bahagyang mas masahol kaysa kay Xiang Shan, ang kanyang pundasyon ay napakatibay pa rin. Dahil nakalusot si Luo Tinghe sa 9th grade, nakalusot din siya. Sa lahat ng oras na ito ay itinago ni Mi Jinglan ang kanyang sarili at hindi niya pinahintulutang ipakita ang kanyang mukha sa sinuman, hanggang sa sumiklab ang malaking labanan ngayon. Sa Great Territory battlefield na ito, buong tapang na sumalakay si Wei Junyang gamit ang pinakamataas na lakas ng isang master ng 9th grade. Ang bawat cultivator na nagmula sa Great Battle Heaven ay sobrang disiplinado at malakas, at lahat sila ay mahilig makipaglaban. Si Wei Junyang ay walang pagbubukod. Wala siyang divine ability o secret technique tulad ni Luo Tinghe, kaya umaasa lang siya sa kanyang sibat. Nang bigla siyang lumitaw, dumiretso siya patungo sa isang pseudo-royal lord at ipinakita ang kanyang buong cultivation, halos patayin ang pseudo-royal lord na kanyang tinarget. Bagamat pinalad siyang nakatakas sa kalamidad na ito, ang pseudo-royal lord na ito ay nagpawis din ng malamig. Kaagad pagkatapos, sa Great Territory battlefield na ito, isang eksena ng paghabol ni Wei Junyang sa pseudo-royal lord ang na-play out. Para bang hindi siya susuko hanggat hindi niya napatay itong pseudo-royal lord.
Nakita ng ibang Pseudo-Royal Lord na hindi maganda ang sitwasyon at agad siyang kumilos para pigilan siya. Dahil dito, naging eksena ito kung saan hinabol ni Wei Junyang ang isang Pseudo-Royal Lord habang hinabol naman ng isa pang Pseudo-Royal Lord si Wei Junyang. Ang tatlong figure ay dumaan sa daan-daang milyong kilometro, pabalik-balik sa Great Territory Battlefield na ito. Saan man sila dumaan, ang human race at ang hukbo ng Black Ink Clan ay outraged. Bagamat medyo walang ingat ang paraan ng pagtugis ni Wei Junyang, dahil sa pagiging mapagpasyang ito ay madali niyang napigilan ang dalawang Pseudo-Royal Lords at nakakuha ng ganap na kalamangan. Kung hindi, kung lalabanan niya ang dalawang Pseudo-Royal Lords na ito ng direkta, sa karamihan ay magkapantay sila. Dito, nagpadala rin ang Black Ink Clan ng 5 Pseudo-Royal Lords. Dalawa sa kanila ang pinigilan ni Wei Junyang, ang isa na tinutugis ay nasa mortal na panganib habang ang isa ay hinahabol si Tem. Ang natitirang tatlo ay hinarang din ng human race 8th grade na may battle formation. Sa larangan ng digmaan, inilabas ng mga amo ng dalawang lahi ang kanilang divine abilities at secret techniques, na lumalaban na parang nagngangalit na apoy. Nag-transform din ang hukbo ng dalawang lahi bilang mahahabang dragon, bawat isa sa kanila ay umaatake mula sa iba't ibang direksyon. Sa larangang ito ng digmaan, kahit 3 araw ay tila napakahaba. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumilinaw ang tensyonado na sitwasyon. Bilang karagdagan sa 3 larangan ng digmaan kung saan sumuko na ang Black Ink Clan, sa iba pang Great Territory Battlefields, unti-unting naging matatag ang kontrol ng dalawang karera sa pasukan sa Universe Furnace. Sa pangkalahatan, ang bawat isa ay may kanya-kanyang pakinabang. Nang dumating ang huling sandali, ang mga masters ng human race sa listahan ay unti-unting nagtipon patungo sa pasukan ng Universe Furnace. Kailangan nilang ipasok ito, kung hindi, mawawala ang pasukan. Hindi na nila kailangan pang makialam sa digmaang ito, at may isa pang digmaan na naghihintay sa kanila sa loob. Sa Asher Sun Territory, pinipigilan pa rin ni Luo Tinghe ang 3 Pseudo-Royal Lords, ngunit ang Yin Yang Fish ay tila hindi na kayang kumapit ng mas matagal. Kapag nasira ang Divine Ability Manifestation na ito at nakatakas ang 3 Pseudo-Royal Lords, magiging mahirap para kay Luo Tinghe na pigilan sila. Nang makitang karamihan sa mga master ng human race ay nagtipon, iniutos ni Luo Tinghe. Pasok! Ang mga 7th grade at 8th grade master na nakahanda na ay tumalikod at tumalon sa pasukan ng Universe Furnace, na agad na naglaho. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng lahat ng nakapalibot na mga master ng Black Ink Clan na tumitig sa pagkamangha. Bagamat ang ilan sa kanila ay nag-isip na ang pagbubukas ng Pagan ay ang pasukan sa ibang mundo, wala ni isa sa kanila ang makatiyak kung ito ay totoo o hindi. Pero ngayon, parang ganito na talaga ang sitwasyon. Ang tinatawag na Universe Furnace ay nasa loob ng Universe Furnace, at ang Human Race Masters ay sumugod na. Kung ang Human Race ay mangganganak ng ilan pang 9th grade master, hindi alam ng Black Ink Clan kung ilang master ang mamamatay ng walang kabuluhan. Bilang resulta, matapos mapagtanto na ang sitwasyon ay hindi tama, ang mga master ng Black Ink Clan ay nagsimulang magpilit sa pasukan, habang ang 3 Pseudo-Royal Lords na nakulong ni Luo Tinghe ay nakahanap ng pagkakataong sabay na umatake, na naging sanhi ng Yin. Si Yang Fish upang i-twist at i-distort na parang ito ay babagsak anumang oras. Sa orihinal, ang human race ay may kalamangan, ngunit tulad ng kanilang pag-aalala, pagkatapos ng malaking bilang ng mga human race masters na pumasok sa Universe Furnace, nawala ang kalamangan na ito at ang Black Ink Clan ay unti-unting nagtagumpay. Ang hukbo ng human race ay naglagay ng isang defensive line sa paligid ng pasukan, ngunit habang umaatake ang mga master ng Black Ink Clan, ang mga linya ng depensa ay patuloy na napunit. Sa isang iglap, tumaas ang pressure sa panig ng human race. Kasabay nito, ang 3 Pseudo-Royal Lords na nakulong ni Luo Tinghe ay tuluyang nakalaya. Sa sandaling nasira ang Yin Yang Fish Divine Ability Manifestation, ang 3 Pseudo-Royal Lords ay nagbago sa 3 bahid ng itim na liwanag at lumipad sa 3 magkakaibang direksyon. Isa lang sa kanila ang maaaring harangan ni Luo Tinghe, ngunit wala siyang magawa sa 2 pa. Sa kabutihang palad, sa panahon ng matinding labanan 3 araw na ang nakakaraan, siya at ang 3 Pseudo-Royal Lords ay gumugol ng malaking lakas at wala na sa kanilang pinakamataas. Kahit na nagawa nilang makatakas, hindi sila maglalagay ng malaking banta sa human race. Isang serye ng divine senses ang lumipad sa pagitan ng mga master ng Black Ink Clan, malinaw na tinatalakay kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Mapapasok talaga ang pasukan sa Universe Furnace, at tiyak na nasa loob ang pagkakataon. Kung wala silang pakialam sa Universe Furnace sa ngayon, sa kanilang kasalukuyang lakas, maaari nilang sakupin ang isang tiyak na kalamangan sa Great Territory Battlefield na ito,
ngunit sa isang 9th grade human race cultivator na humawak sa kuta, ang bahagyang kalamangan na ito ay hindi mababago. Ang pangkalahatang sitwasyon. Hindi nagtagal, ang mga masters ng Black Ink Clan ay nakapagdesisyon na. Inabandona ang hindi gaanong kalamangan na ito, nagpadala sila ng mga master ng Black Ink Clan sa Universe Furnace upang makipagkompetensya para sa pagkakataong sirain ang human race, baka mas marami pang 9th grade master ang ipanganak. Sa ilalim ng patnubay ng Pseudo-Royal Lord, walang pag-aalinlangan ang mga master ng Black Ink Clan patungo sa pasukan ng Universe Furnace. Noong una, inakala nila na sa paggawa nito, sasagutin sila ng paglaban ng human race, at ang ilang Pseudo-Royal Lords ng Black Ink Clan ay inihanda na ang kanilang mga sarili upang isakripisyo ang ilan sa kanilang mga amo. Gayunpaman, ang pag-unlad ng sitwasyon ay hindi inaasahan. Mula sa lahat ng direksyon, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang sumugod sa pasukan ng Universe Furnace ng walang labis na pagsisikap at direktang sumugod sa loob. Parang ayaw talaga silang pigilan ng human race. Hindi dahil ayaw silang pigilan ng human race, sadyang napakalaki ng projection ng Universe Furnace, at ang pasukan sa Furnace ay napakalawak din. Kung ang mga master ng Black Ink Clan ay determinadong sumugod sa Universe Furnace, hindi sila mapipigilan ng human race. Dahil walang paraan para pigilan silang lahat, sila ang magkukusa na papasukin ang ilan sa kanila para mabawasan ang pressure. Ito rin ay isang desisyon na ginawa noon pa man ng Head Office Division. Pinangunahan ni Mi Jinglan ang Head Office Division at pinamunuan ang iba't ibang puwersa, kaya paanong hindi niya inaasahan ang ganoong sitwasyon. Matapos sumugod ang mga master ng human race sa Universe Furnace, ang pressure sa kanila ay lubhang bababa habang ang kanilang lakas ay bumababa. Kung sinubukan nilang pigilan ang mga ito, haantong lamang ito sa hindi kinakailangang mga casualty. Dahil dito, ang pagpayag sa isang grupo ng mga master ng Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace ay walang alinlangan ang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang pressure sa kanila. Siyempre, kung magkano ang pinahihintulutang pumasok ay depende sa sitwasyon ng iba't ibang Great Territory battlefields. Kung masyadong maraming Black Ink Clan cultivator ang pumasok, magiging mahirap ang sitwasyon ng human race sa loob ng Universe Furnace. Kung masyadong kakaunti ang pinapayagan sa loob, hindi mababawasan ang pressure dito. May limitasyon ito, at ito ay isang bagay na dapat maunawaan ng mga amo ng human race na namamahala sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang sumugod ang isang grupo ng mga master ng Black Ink Clan sa Universe Furnace mula sa lahat ng direksyon, si Luo Tinghe, na pagod, ay biglang naging masigla. Ang imahe ng yin-yang fish sa ilalim ng kanyang mga paa ay muling lumitaw at mabilis na kumalat, na bumabalot sa nakapalibot na espasyo. Sa pagtingin sa Pseudo-Royal Lord na tinatitigan niya, malamig niyang tinanong. Handa ka na ba para sa ikalawang round? Nang marinig ang malamig na boses na ito, halos umalis na ang kaluluwa ng Pseudo-Royal Lord sa kanyang katawan. Martial Pick, Kabanata 5730. Matagal nang inayos si Yang Kai. Sa huli, hindi nagawang patayin ni Wei Junyang ang Pseudo-Royal Lord na kanyang tinarget. Kahit na ang Pseudo-Royal Lord ay maaari lamang magpakita ng 70 hanggang 80% ng lakas ng Royal Lord, naabot pa rin niya ang antas na ito, kaya ang pagpatay sa kanya sa isang iglap ay hindi madali. Hindi pa banggitin, kamakailan lamang ay nakapasok si Wei Junyang sa 9th grade, kaya ang akumulasyon ng kanyang foundation ay mas malala pa kaysa kay Luo Tinghe. Kung naabot niya ang rurok ng 9th grade, iba na sana ang sitwasyon. Sa sandaling ito, medyo naiinggit si Wei Junyang sa space ability ni Yang Kai. Kung si Yang Kai ay may lakas, ang pagpatay sa isang Pseudo-Royal Lord ay dapat na isang piraso ng cake. Sa ilalim ng mga hadlang ng kalawakan, ang kaaway ay walang paraan upang makatakas, hindi katulad niya, na kailangang magtrabaho ng husto upang habulin siya, para lamang masayang ang kanyang mga pagsisikap. Hindi naman sa ayaw niyang ituloy ang paghabol sa kanila, kulang na lang ang oras niya. Ang pasukan sa Universe Furnace ay malapit nang mawala, kaya kailangan niyang bumalik sa kabilang panig upang pangasiwaan ang sitwasyon. Kung hindi, kapag ang mga masters ng human race ay pumasok sa Universe Furnace, may ilang hindi inaasahang pagbabago na magaganap. Bagamat hindi niya nagawang patayin ang Pseudo-Royal Lord, nagawa pa rin niya itong masaktan ng husto. Sa ngayon, ang Pseudo-Royal Lord na ito ay makakabalik lamang sa Black Ink Nest para magpagaling. Sa personal na pinangangasiwaan ni Wei Junyang ang sitwasyon, mabilis na naging matatag ang sitwasyon sa pasukan sa Universe Furnace. Katulad sa Asher Sun Territory, sunod-sunod na bumuhos ang human race master sa Universe Furnace, at sa ilalim ng pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan, pinayagan nilang umalis ang isang grupo ng mga master ng Black Ink Clan.
Ang sitwasyon ng dalawang 9th grade human race ay sumasailalim sa masusing proseso ng pagpaplano. Para naman sa Great Territory Battlefield kung saan ang human race ay dehado, hindi ito ganap na walang laman. Ang mga masters ng human race na determinadong pumasok sa Universe Furnace ay nakatanggap na ng mga tagubilin ni Mijinglan at ngayon ay patuloy na lumalabag sa defensive line ng Black Ink Clan at pumapasok sa Universe Furnace mula sa lahat ng direksyon. Sa Asher Sun Territory, kahit na ang human race ang may kapangyarihan, imposible para sa kanila na pigilan ang lahat ng puwersa ng Black Ink Clan. Sa kabilang banda, hindi rin nagawang pigilan ng mga puwersa ng Black Ink Clan ang human race. Nang makita ang isa sa mga master ng human race na sumugod sa Universe Furnace at nawala, paanong ang mga master ng Black Ink Clan na hindi alam ang nangyayari ay hindi mahulaan. Mula nang lumitaw ang projection ng Universe Furnace, ang panig ng Black Ink Clan ay palaging gumagamit ng isang paraan upang makabawi, at ngayon ay walang pagbubukod. Kung gusto ng human race na pumasok sa Universe Furnace, kailangan din nilang gawin ito. Sa ilang mahusay na larangan ng digmaang ito, ang Black Ink Clan ay may kumpletong kontrol sa pasukan sa Universe Furnace, kaya natural na hindi sila mahahadlangan. Ngunit hindi nagtagal, nakatagpo sila ng parehong sitwasyon tulad ng human race. Habang ang mga master sa kanilang panig ay pumasok sa Universe Furnace, ang kanilang kalamangan ay unti-unting bumabagsak. Sa pangkalahatan, sa iba't ibang pasukan sa Universe Furnace, ang Spatial Territory ay ang home ground ng Black Ink Clan, at ang tatlong Great Territory Battlefields na inabandona ng Black Ink Clan ay ang home ground ng human race. Sa mga natitirang pasukan, ang mga pakinabang at disadvantage ng dalawang panig ay patuloy na nagbabago, at ang sitwasyon ng labanan ay masasabing mabilis na nagbabago. Makalipas ang maikling 3 araw, biglang yumanig ng malakas ang natitibay na Universe Furnace, at nang mahuli ang lahat, bigla itong nag-transform sa mga tuldok ng liwanag at nawala. Nawala ang projection ng Universe Furnace at nawala ang pasukan, na lubos na nakakaapekto sa sitwasyon ng iba't ibang Great Territory Battlefields. Sa orihinal, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nakasentro sa projection ng Universe Furnace, kaya natural na mayroong maraming mga hadlang sa daan. Halimbawa, ang panig na may kalamangan ay kailangang ayusin ang kanilang mga puwersa at bantayan ang pasukan. Ngayon na ang projection ay nawala at ang pasukan ay nawala, lahat ng mga hadlang na ito ay natural na nawala. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Wei Junyang, pakiramdam niya ay nakawala siya sa hindi nakikitang kadena. Saglit, nabuhayan siya ng loob habang itinutok ang kanyang sibat sa harap at sumigaw. Mga bastos na Black Ink Clan, handa ka na bang mamatay? Dati, hindi niya magawang ibigay ang kanyang buong lakas ng walang pagpipigil. Bilang isang 9th grade human race cultivator, maraming bagay ang kailangan niyang isaalang-alang, kung hindi ay hindi siya susuko sa paghabol sa malubhang sugatang Pseudo Royal Lord at sa halip ay bumalik upang bantayan ang pasukan ng Universe Furnace. Ngunit ngayon, walang dahilan para paghigpitin ang sarili. Ngayon, ang Black Ink Clan ng mahusay na domain na ito ay nakalaan upang matandaan ang isang pangalan. Siya iyon, Great Battle Heaven, Wei Junyang. Sa kabilang panig, binitawan din ni Luo Tinghe ang lahat ng pagpigil at sumugod sa hukbo ng Black Ink Clan. Ang Yin Yang Fish ay tila nagbagong anyo sa isang solidong bagay habang ang isang napakalaking misteryosong pattern ay bumaba sa hukbo ng Black Ink Clan, na gumiling sa mga puwersang Yin at Yang at ginagawang laman at dugo ang milyon-milyong nilalang na ito. Noong una, naisip ni Mi Jinglan na para sa dalawang bagong na-promote na 9th grade Heaven Opening Realm Masters ng Human Race, dapat niyang ipadala ang isa sa kanila sa Universe Furnace para protektahan ang Human Race Masters na nakikipaglaban para sa mga pagkakataon. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap kay Xiang Shan, si Mi Jinglan ay sumuko sa ideyang ito. Pagkatapos ng paglitaw ng Universe Furnace, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay tiyak na sisabog, at ang mga naunang kasunduan ay hindi na magbubuklod sa kanila. Ang dalawang 9th grade master na lumalaban sa larangan ng digmaan ay higit na mahalaga kaysa sa pagpasok sa Universe Furnace. Tungkol naman sa mga nangyayari sa loob ng Universe Furnace, hindi na kailangan ng 9th grade cultivator para makialam, paanong ang tinatawag na mga pagkakataon ay hindi sinasamahan ng mga panganib. Kung kailangan pa ng isa ng 9th grade cultivator para protektahan sila para samantalahin ang mga pagkakataon, ang master ng sangkatauhan na iyon ay magsasayang ng napakaraming taon ng cultivation. Higit pa rito, ang espasyo sa loob ng Universe Furnace ay malawak at walang hangganan. Ang isang 9th grade cultivator ay maaaring hindi gaanong magamit sa loob. Sa oras na iyon, ang Blood Crow, na nakikinig sa malapit, ay dahan-daang nagsabi. Hindi ko alam kung ang 9th grade ay maaaring pumasok sa Universe Furnace,
Ngunit sa huling pagkakataon na binuksan ang Universe Furnace, walang 9th grade o Royal Lord ang pumasok dito. Baka nagkataon lang, pero may restriction siguro ang Universe Furnace sa cultivation ng mga nilalang na pumapasok dito. Sa anumang kaso, ang dalawang bagong na-promote na master ng 9th grade human race na maaaring lumaban sa pagkakataong ito ay hindi nakapasok sa Universe Furnace. Gayunpaman, alam ni Mijinglan na ang mga panganib sa loob ng Universe Furnace sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa dati. Dahil sa pagkakataong ito, marami sa pseudo-royal lords ng Black Ink Clan ang pumasok, at bago ito, nang lumitaw ang Universe Furnace, ang Black Ink Clan ay hindi dapat magkaroon ng pseudo-royal lord. Isa lamang itong pagsubok para sa mga masters ng sangkatauhan na nakapasok sa Universe Furnace. Nang mawala ang projection ng Universe Furnace, yumanig ang 3,000 mundo at maging ang buong Black Ink battlefield. Sa loob ng Windmist Territory, si Xiao Xiao at Wu Qing ay naka-cross-legged, ang kanilang mga katawan ay puno ng World Force. Sa harap nilang dalawa, nabasag ang Territory Barrier at isang higanteng kamay ang naunat mula sa Territory Barrier, ang buong braso nito ay nakaunat sa kalangitan na parang isang higanteng haligi. Sa brasong ito, isang kadena ang nakapulupot dito, isang secret technique na nabuo ng dalawang 9th grade human race master. Libu-libong taon na ang nakalilipas mula noong nalagpasan ng Black Ink Giant Spirit God ang hadlang sa pagitan ng Windmist Territory at Spatial Territory at ang hukbo ng Black Ink Clan ay sumalakay sa 3,000 mundo. Si Xiao Xiao at Wu Qing ay nakaupo rin dito sa libu-libong taon, nakikipagpalitan ng suntok sa Black Ink Giant Spirit God. Kung sila ay maglalaban ng direkta, ang dalawang 9th grade human race master ay hindi kailanman magiging katugma para sa Black Ink Giant Spirit God, lalo pat ay lock ang isa sa mga braso nito. Gayunpaman, sa hadlang na naghihiwalay sa kanila, ang kapangyarihang maipapakita ng Black Ink Giant Spirit God ay lubos na mababawasan. Hindi pa banggitin, ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay malubhang nasugatan noong panahong iyon, kaya naman nagawang pigilan ito ni Xiao Xiao at Wu Qing sa loob ng maraming taon. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang lakas ng Black Ink Giant Spirit God na ito ay naibalik, at malinaw na naramdaman ng dalawang 9th grade human race master ang pressure. Sa kabutihang palad, dumating siyang Kai sa tamang oras at ginamit ang purifying light upang mabawasan ang lakas nito. Ngunit ngayon, mahigit 1,000 taon na ang lumipas, at ang kapangyarihan nitong Black Ink Giant Spirit God ay unti-unting bumabawi sa paglipas ng panahon. Hindi alam ni Xiao Xiao at Wu Qing kung gaano sila katagal. Ngayong lumitaw na ang Universe Furnace at nayanig ang Great Dao, natural na naramdaman nilang dalawa ito at nagpalitan ng tingin, alam na may malaking pagbabagong magaganap. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Black Ink Giant Spirit God na hindi nakipag-usap sa kanila sa loob ng libu-libong taon ay biglang tumawa, ang tawa nito ay umaalingaw-ngaw mula sa nabasag na domain territory. Nalalapit na ang pagkawasak ng human race. Habang umaalingaw-ngaw ang boses na ito, bahagyang pumiglas ang brasong nakagapos ng mga tanikala, na nagdulot ng sunod-sunod na kalabog. Si Wu Qing at Xiao Xiao ay hindi nang ahas na maging pabaya habang pareho silang nagpapalipat-lipat ng kanilang lakas at sa ilalim ng suporta ng World Force, ang mga tanikala ay naging mas matatag. Ang Black Ink Giant Spirit God ay hindi sinubukang gumawa ng kahit ano, na para bang ito ay isang casual na pagtatangka, ngunit ang dalawang 9th grade human race master ay nakaramdam ng matinding pressure. Malamig na ngumuso si Wu Qing. Hindi pa huli ang lahat para magyabang pagkatapos mong makatakas ng ligtas. Bahagyang tumawa ang Black Ink Giant Spirit God at hindi na nagsalita pa. Naging madilim ang mukha ni Wu Qing at kumunot ang kanyang noo. Nararamdaman niya na kung talagang gustong tumakas ang Black Ink Giant Spirit God na ito, na ikinulong niya at ni Xiao Xiao ang braso, matagal na itong ginawa. Ang presyo ay upang mabali ang sarili nitong braso. Gayunpaman, halatang ayaw nitong makaranas ng ganoong pagkatalo, kaya naman hindi ito gumawa ng anumang malalaking hakbang sa paglipas ng mga taon, na nagbigay sa kanilang dalawa ng kapital upang pigilan ang isa pa. Sa paglipas ng mga taon, ito ay tahimik na nag-iipon ng lakas upang makatakas ng hindi nasaktan, ngunit ngayon ay tila hindi na ito magtatagal. Higit pa rito, sa paglipas ng mga taon, walang mga master ng Black Ink Clan na dumating para istorbohin sila, kaya halatang abnormal ito. Pinipigilan nila ang Black Ink Giant Spirit God, kaya paanong hindi ginagamit ng ang pagkakataong ito para pigilan silang dalawa. Ngunit ngayon, maaaring gusto ng Black Ink Clan na baguhin ang sitwasyon. Hindi napigilan ni Wu Qing na lumingon kay Xiao Xiao, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiao Xiao. Ang kanyang puting kamay ay nakapulupot sa kanyang manggas habang marahang tumanggo sa kanya, nagpadala sa kanya ng void transmission.
Nakaayos na si Yang Kai. Ang bagay na nasa kamay niya ay ang lihim na ibinigay sa kanya ni Yang Kai noong huling dumalaw siya sa kanilang dalawa. Palihim din niyang sinuri ang bagay na ito at hindi niya napigil ang mapabulalas sa gulat nang makita niya ito. Gayunpaman, dahil ang bagay na ito ay napakahalaga at kailangan nilang mag-ingat laban sa pagsisiyasat ng Black Ink Giant Spirit God, inilihim niya ito. Kahit si Wu Qing ay hindi alam ang tungkol dito. Nang marinig ito, natigilan si Wu Qing saglit bago nakasimangot na nagtanong. Labis kang nagtitiwala sa batang iyon. Nakangiting bahagya, nag-isip siya saglit bago sumagot. Hindi naman ito puro tiwala, kaya lang binigyan niya ng ganoong tiwala ang human race. Ang simpleng pagtitiwala ay walang silbi. Ang bagay na hawak niya ay ang pinakamalaking asset na magagamit niya para harapin itong Black Ink Giant Spirit God. Kung ang Black Ink Giant Spirit God na ito ay handang manatili dito, ayos lang, ngunit kung nais nitong samantalahin ang pagkakataong ito para makatakas, may magandang ipapakita siya rito. Bahagyang tumango si Wu Qing at hindi na nagtanong pa. Bilang kapwa 9th grade human race cultivator, hindi siya masyadong pamilyar kay Yang Kai. Nang tumaas ang reputasyon ni Yang Kai, nakaupo siya rito nang walang ginagawa, ngunit marami siyang narinig tungkol kay Yang Kai. Sa pangkalahatan, siya ay isang junior na kadalasang nakakagawa ng mga hindi inaasahang sorpresa. Maghintay at makita para malaman. Marshall Pick, Kabanata 5731. Mundo sa loob ng furnace. Ang universo ay napuno ng walang katapusang magulong Dao Marks. Ang lugar na ito ay tila isang lugar kung saan ang Great Dao ay nabasag, at ang space at time concepts ay naging lubhang malabo. Ito ang loob ng Universe Furnace, isang napakalawak at hindi kapanipaniwalang mundo. Lumipad si Yang Kai sa kawalan, na ina-activate ang Sun and Moon Marks para maramdaman ang lokasyon ng siyam na Heaven Opening Pills habang pamilyar sa kapaligiran. Wala siyang gaanong alam tungkol sa Universe Furnace, ngunit base sa kanyang sariling mga karanasan, sigurado na siya na ang tinatawag na Universe Furnace ay ipaglalaban dito. Sa hitsura nito, human race man ito o ang Black Ink Clan, sa pagkakataong ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking bilang ng mga master na papasok sa Universe Furnace. Si Mona Ye, na nakulong sa loob ng projection space, ay dapat ding nasa loob ng furnace na ito. Bahagyang tumaas ang kilay ni Yang Kai habang palihim niyang napagdesisyonan na kung makakaharap niya itong si Mona Ye, tiyak na hindi niya ito papakawalan ng madali. Kung sa ibang pagkakataon, natural na hindi siya ang kalaban ni Mona Ye, ngunit sa projection space kanina lang, ang taong ito ay natatakpan ng mga sugat, at ngayon ay hindi niya alam kung gaano kalakas ang maipapakita niya. Kung talagang na-encounter niya ito, baka magkaroon siya ng pagkakataon na patayin siya. Gayunpaman, ang Universe Furnace World ay malawak at walang hanggan, kaya hindi madaling makatagpo si Mona Ye dito. Pinakalma ang kanyang isip, ipinagpatuloy niya ang pagsisiyasat sa sitwasyon sa loob ng mundo ng Pagan. Akala niya noong una ay magiging ganap na walang laman ang loob ng mundong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa loob lamang ng Universe Furnace, hindi tulad ng maraming great territory sa labas ng mundo na sumailalim sa kompletong ebolusyon ng Heavenly Dao. Ano ang maaaring umiiral sa lugar na ito na may magulo at hindi maayos na mga Dao Marks? Gayunpaman, sa daan, napagtanto ni Yang Kai na siya ay mali. Napakaganda ng tanawin sa loob ng Pagan na ito. Ang lugar kung saan nagtipon ang walang katapusang magulong Dao Marks ay madalas na isang pambihirang tanawin, katulad ng maraming celestial phenomenon na nakita niya sa kaibuturan ng Black Ink Battlefield. Ang pinakamalaking kababalaghan ay isang malaking ilog. Hindi alam kung gaano kalayo ang ilog na ito nagmula, o kung saan ito umaabot, ngunit ito ay paikot-ikot at paikot-ikot. Sinusundan na ngayon ni Yang Kai ang direksyon ng ilog na ito upang tuklasin ang mundo sa loob ng Pagan. Gayunpaman, 3 araw na siyang lumilipad at nakalampas na ng daan-daang milyong kilometro, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang dulo ng ilog na ito. Ang ilog ay napuno ng pinakakaraniwang nakikitang magulo at hindi maayos na sirang Dao Marks, halos lahat ay nabuo mula sa mga sirang Dao Mark na ito na mahirap makuha at pinuhin. Ang mas ikinagulat ni Yang Kai ay may ilang kakaibang pag-iral sa ilog na ito. Noong una niyang nakatagpo ang ilog na ito, siya ay hinimok ng kuryosidad na tuklasin ito, ngunit hindi nagtagal ay inatake siya ng hindi kilalang halimaw. Ang halimaw na ito ay talagang mahirap ilarawan. Wala itong nakapirming anyo, ngunit ang susi ay ang pagkakaroon nito ay mahirap maramdaman. Halos ganap na itong sumanib sa ilog, kaya bago ito pumutok, hindi ito napansin ni Yang Kai. Ang lakas nito ay medyo hindi mahuhulaan at mahirap matukoy. Sa kabutihang palad, palaging naging mapagbantay si Yang Kai sa hindi pamilyar na kapaligirang ito, kaya hindi siya nagtagumpay.
Matapos biglang makatagpo ng ganoong halimaw, nais din ni Yang Kai na hulihin ito at maingat na imbestigahan ito, ngunit pagkatapos ng matinding labanan, bagamat naitaboy ang halimaw na ito, nahulog ito sa ilog at nawala, hindi na muling natagpuan. Parang isa lang itong tilamsik mula sa kakaibang ilog na ito, o parang bahagi ng ilog na ito. Sa karanasang ito, sinubukan ni Yang Kai ng ilang ulit at sa wakas ay nakumpirma na ang tila kalmadong ilog na ito ay naglalaman ng walang katapusang mga panganib. Ang mga kakaibang halimaw na ito ay makikita sa lahat ng dako. Talagang kakaiba na ang gayong pag-iral ay maaaring gawin sa Universe Furnace. Upang maiwasang magaksaya pa ng oras, hindi na nagkusa si Yang Kai na galugarin ang ilog at sa halip ay naglakad-lakad na lamang dito. Pagkalipas ng 3 araw, biglang lumitaw ang pagtataka sa kanyang mukha nang tumangala siya sa malayo at nakita ang isang matayog na hanay ng bundok na umaabot sa kalangitan. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga sa pagkamangha. Ang mundo sa loob ng Universe Furnace na ito ay talagang may ilang uri ng universo. Una ay mayroong napakalaking ilog na ito na tila nagmula sa hindi kilalang lugar, ngunit ngayon ay mayroon talagang napakalaking bulubundukin. Tila ang mga misteryo ng Universe Furnace na ito ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Sa pag-activate ng Sun and Moon Marks, walang nahanap si Yang Kai. Sa madaling salita, ang siyam na tunay na heaven opening pills ay wala sa saklaw ng kanyang perception. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumalikod si Yang Kai at lumipad patungo sa bulubundukin. Ngayon na ang kanyang pag-unawa sa Universe Furnace ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay pinakamahusay para sa kanya upang maging pamilyar sa kapaligiran dito. Katulad ng malaking ilog na tila dumadaan sa buong Universe Furnace World, ang bulubunduking ito ay tila walang anumang espesyal tungkol dito mula sa malayo, ngunit kapag ang isa ay tumingin sa malapit, matutuklasan nila na ang hanay ng bundok na ito ay condensed mula sa walang katapusang dami ng mga nabasag na Dao marks, na tila totoo at ilusyon. May kakaibang halimaw sa malaking ilog, paano naman itong bulubundukin? Ang kanyang divine sense ay labis na nakaharang sa ganoong lugar, at kahit nasa lakas ni Yang Kai, hindi niya nagawang magsiyasat ng masyadong malayo. Ito ay isang bagay na na-verify niya sa ilog, marahil dahil sa panghihimasok ng basag na Dao mark. Pagkaraan ng ilang sandali paikot-ikot ngunit wala siyang makita, nang malapit nang umalis si Yang Kai, bigla siyang huminto at lumingon sa isang tiyak na direksyon. Tila may ilang pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa direksyong iyon. May nag-away dito. Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at mabilis na sumugod. Ilang saglit lang ay nakita na niya sa di kalayuan ang dalawang magkalaban. Ang medyo ikinagulat niya ay hindi mabubuting tao ang dalawang taong nag-aaway. Ang isa sa kanila ay isang master ng Black Ink Clan, at sa paghusga sa kanyang aura, siya ay dapat na isang feudal lord. Ang isa pa ay ang kakaibang halimaw na nakatagpo niya sa ilog. Hindi niya inaasahan na may ganitong nilalang ang bulubunduking ito. Ang lakas ng halimaw na nakatagpo ni Yang Kai sa malaking ilog ay hindi malinaw at mahirap matukoy. Ganon din ang nasa harapan niya. Bagamat wala siyang maramdamang anumang malakas na enerhiya mula sa katawan nito, nagawa pa rin itong makipaglaban sa feudal lord at masugpo pa siya. Ang ganitong uri ng halimaw ay walang nakapirming anyo sa simula at may malalim na kakayahan na baguhin ang katawan nito. Ang mga basag na Dao marks na bumubuo sa katawan nito ay umiikot, na nagmistulang isang masa ng magulong tubig. Ang mga basag na Dao marks ay patuloy na pumutok mula sa katawan nito, na nagiging misteryosong pag-atake na nagpilit sa feudal lord na umatras. Ang feudal lord ay halatang napagtanto na hindi siya ang kalaban ng halimaw na ito, kaya pagkatapos ng maikling pakikibaka, nagpasya siyang umatras. Sa pag-activate ng kanyang Black Ink Strength, ang kanyang katawan ay nanginginig at isang itim na tinte na ulap ay sumabog, na tinakpan ang halimaw at ginamit ito bilang isang smokescreen, siya ay mabilis na umatras, nais na makatakas. Gayunpaman, bago pa man siya makatakbo ng malayo, biglang nanigas ang paligid at humigpit ang leeg niya nang buhatin siya ng isang malaking kamay. Ang feudal lord ay namutla sa takot at ibinaling ang kanyang ulo upang makita ang isang nakangiting mukha na nakita niya saan man. 8th grade human race. Isang pangalan ang agad na pumasok sa isip ng feudal lord, na naging sanhi ng kanyang panginginig sa takot habang siya ay sumisigaw. Yang Kai. Ilang sandali, nanlamig ang kanyang puso. Hindi niya akalain na magiging malas siya. Kagagaling niya lang dito sa Universe Furnace World at inatake siya ng kakaibang halimaw. Bago siya makatakas, nahuli na siya ng killing star ng human race. Paano siya makakaligtas? Kilala mo ako. Ngumiti si Yang Kai sa feudal lord at malumanay na ibinaba siya, hindi gumagamit ng anumang uri ng pamamaraan ng pagbubuklod,
ngunit ang feudal lord ay nakatayo pa rin ng masunurin sa kanyang harapan, hindi nangangahas na gumawa ng anumang paggalaw. Ito ay dahil alam niya na sa harap ng human race killing star, hindi niya magagawang pukawin ang anumang alon. Pagharap sa tanong ni Yang Kai, tumanggo lang siya ng mapait. Natural, nakikilala ko si Sir Yang Kai. Tumanggo si Yang Kai. Ang makatagpo ng Black Ink Clan feudal lord dito ay nagkumpirma ng ilan sa kanyang mga naunang haka-haka. Ang mga pagkakataon ng universe furnace na ito ay talagang kailangang labanan sa loob. Dahil ang Black Ink Clan ay nakapasok sa lugar na ito, tiyak na magkakaroon ng ibang lahi ng tao, ngunit ang lugar na ito ay masyadong malawak at may mga magulong daw mark sa paligid, kaya hindi madaling makaharap ang mga ito. Nagkataon lang na kailangan niya agad ng taong magtatanong tungkol sa outside world. Kaagad, sinabi niya, dahil nakilala mo ako, hindi na kailangang mag-aksaya ng iyong hininga. Sagutin ang ilan sa aking mga tanong at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan mamaya. Lalong naging mapait ang ekspresyon ng feudal lord ng Black Ink Clan. Alam niya na hindi magandang bagay ang makatagpo nitong human race killing star, kaya natatakot siyang hindi na talaga siya makakaligtas sa pagkakataong ito. Sa huli, mamamatay siya, kaya binaliwala lang niya si Yang Kai. Nang makita ang kanyang mga iniisip, mahinang sinabi ni Yang Kai. Pagkatapos makipaglaban sa human race sa loob ng maraming taon, lahat ay karaniwang nagkita sa larangan ng digmaan. Ang buhay at kamatayan ay ilang sandali lamang, natatakot ako na ang iyong Black Ink Clan ay hindi pa nakaranas ng mga pamamaraan ng human race upang kunin ang kaluluwa ng isang tao at pinuhin ito. Ang kamatayan ay hindi isang masakit na bagay, ngunit may isang bagay sa mundong ito na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkasabi nito, iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at idiniin ito sa ulo ng feudal lord, gamit ang kanyang divine sense para mapunit ang kanyang soul defense. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Yang Kai ang kanyang kamay at ang feudal lord ay bumagsak sa lupa, dilat ang kanyang mga mata, na para bang ngayon lang siya nakaranas ng isang bagay na lubhang nakakatakot. Ang maikling karanasan na ngayon ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Yang Kai sa pamumuhay ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Kung tatanungin kita, sagutin mo. Kung susubukan mong itago o dayin ako, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Tumingin si Yang Kai sa kanya at mariing sinabi. Ang feudal lord ay paulit-ulit na tumanggo, hindi na nagpapakita ng anumang senyales ng pagtutol. Kumusta ang sitwasyon sa labas? Hindi ko alam. Umiling ang feudal lord, bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Pumasok ako sa pasukan ng Special Territory, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa iba pang larangan ng digmaan. Ito rin ang dahilan kung bakit nakilala niya si Yang Kai sa isang sulyap. Dahil nanggaling siya sa Special Territory, dapat ay nasa Northern Pass siya sa lahat ng mga taon na ito. Si Yang Kai ay nananatili sa labas ng No-Return Pass sa paglipas ng mga taon at kahit nasirain ang No-Return Pass sa nakaraan, kaya natural niyang nakikita ang mukha ni Yang Kai mula sa malayo. Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot. Ilang tao mula sa Black Ink Clan mo ang nagmula sa Special Territory? Hindi ko alam ang eksaktong bilang, ngunit noong araw na iyon sa Special Territory, ang mga tao ng aking Black Ink Clan ay nasa pagitan ng 5 milyon hanggang 8 milyon. Matapos ang projection ng Universe Furnace ay pinaikli, sa ilalim ng utos ng Royal Lord, lahat sila ay pumasok. Marshall Pick, Kabanata 5732. Magmasid. Sa pagitan ng 5 milyon at 8 milyon, kung ito ay nasa gitna. 6 na milyon at 500,000 ay medyo marami. Sinusubukan ba ng Black Ink Clan na magsimula ng digmaan sa loob ng Universe Furnace? Gayunpaman, ang pag-unawa ng Black Ink Clan sa Universe Furnace ay marahil ay mas masahol pa kaysa sa kanya, kaya malamang na hindi nila inaasahan na ang sitwasyon sa loob ng Universe Furnace ay magiging sobrang komplikado. Kung ang isang hukbo ng milyon-milyon ay itinapon, ang epekto ay magiging minimal. Mabilis na naisip ni Yang Kai ang ibang bagay. Dahil milyon-milyong tropa ang nagmula sa parehong pasukan, bakit ikaw lang ang nandito? Paano ang iba pang Black Ink Clan? Ang feudal lord ay umiling at sinabi. Pagkatapos na makapasok sa lugar na ito, walang bakas ng iba pang mga angkan. Ang pasukan ay tila nabaligtad ang mundo at lahat ng mga angkan na pumasok ay nakakalat. Nang marinig ito, agad na sumimangot si Yang Kai, may bakas ng pag-aalala na lumitaw sa kanyang puso. Milyon-milyong sundalo ng Black Ink Clan ang pumasok mula sa parehong pasukan, ngunit lahat sila ay pinaghiwalay, kaya natural na pareho ang powerhouse ng human race. Sa madaling salita, pagkatapos na makapasok sa Universe Furnace, ang lahat ay karaniwang kailangang makipaglaban sa isa-isa o maghanap ng mga kasama sa lalong madaling panahon upang alagaan ang isa't isa.
Gayunpaman, hindi isang madaling gawain ang humanap ng kasama sa Universe Furnace na ito. Karamihan sa mga tao mula sa human race na dumating sa oras na ito ay 8th grade, kaya kung makakaharap nila ang Territory Lord, hindi ito magiging malaking bagay. Pantay-pantay ang lakas ng bawat isa at kaya pa nilang lumaban, ngunit kung makakatagpo sila ng pseudo-royal lord tulad ni Monaye, mapapahamak sila. Sa pagkakataong ito sa Universe Furnace, hindi alam kung gaano karaming mga master mula sa human race ang mahuhulog, ngunit ang head office division ay maaaring gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Matapos lumitaw ang projection ng Universe Furnace, si Yang Kai ay nakulong sa loob at walang kontak sa human race. Sa masusing kaalaman ni Jinglan, tiyak na susubukan niya ang kanyang makakaya upang mangolekta ng maraming impormasyon tungkol sa Universe Furnace hanggat maaari at pagkatapos ay gumawa ng naaangkop na pagsasaayos para sa anumang posibleng mga problema. Kung makakatagpo siya ng nag-iisang lahi ng tao sa hinaharap, magagawa niyang pangalagaan ang mga ito. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili, sinusubukang ibsan ang mga pag-aalala sa kanyang puso. Dahil ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, walang saysay na mag-alala. Kung ang human race ay nangahas na pumasok sa Universe Furnace para makipaglaban para sa mga pagkakataon, siguradong handa silang mamatay dito. Sa kabilang banda, ang puwersa ng Black Ink Clan ay magkakalat din, at ang kanilang pangunawa sa Universe Furnace ay mas mababa kaysa sa human race, kaya dapat wala silang plano para sa sitwasyong ito. Dahil dito, sa maikling panahon, ang pangkalahatang sitwasyon ng human race ay maaaring hindi mas malala kaysa sa Black Ink Clan. Ang feudal lord na ito ay palaging nananatili sa loob ng No Return Pass, at sa pagkakataong ito ay pumasok siya sa pasukan ng Spatial Territory, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa outside world. Nagtanong pa si Yang Kai ng ilang tanong, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumagot. Matapos kumpirmahin na hindi siya makakakuha ng anumang mahahalagang pahiwatig, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yang Kai at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Nang makita ang pamatay na hangarin ni Yang Kai, ang feudal lord ay nagmamadaling sinabi. Sir Yang Kai, bibigyan kita ng isang piraso ng impormasyon na may malaking silbi sa human race kapalit ng aking buhay. Oh, tiningnan siya ni Yang Kai ng may interes, impormasyon tungkol sa human race. Anong klaseng impormasyon? Ang noo ng feudal lord ay natatakpan ng pawis, ngunit siya ay nagngangalit pa rin ng kanyang mga ngipin at sinabi. Alam ko na si Sir Yang Kai ay isang tao sa kanyang salita, hindi na siya babalik sa kanyang salita. Mabuti, kung talagang kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, ililigtas ko ang iyong buhay. Inip siyang pinutol ni Yang Kai. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang feudal lord at maingat na sinabi. Ito ang heaven opening pill na pinaglalaban ninyong sangkatauhan. Hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay at nagtanong. Nakita mo ba ang heaven opening pill? Noong na-activate niya ngayon ang Sun and Moon Scroll, wala siyang naramdaman. Sa madaling salita, ang siyam na heaven opening pills na binansagan niya ay wala sa malapit, kaya saan ito nakita ng feudal lord ito? Habang iniisip niya ito, iniunat ng feudal lord ang kanyang kamay at itinuro sa kanyang likuran. Napalunok iyon ng kakaibang bagay na iyon. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata, at dahil doon, nilabanan ko ito, gusto kong patayin ito at kunin ang heaven opening pill. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita na sa loob ng Black Ink Cloud, tila may bumabagabag. Ito ay ang kakaibang halimaw na ipinanganak dito. Hindi napigilan ng mga sulok ng kanyang bibig ang pagkibot ng mapagtanto niya ang nangyayari. Ang heaven opening pill na nakita nitong feudal lord ay talagang heaven opening pill, ngunit hindi ito ang uri na hinahanap niya, ngunit isang mas mababang kalidad. Personal niyang nasaksihan ang proseso ng pag-aanak ng dalawang uri ng heaven opening pills na ito, kaya alam niya na ang heaven opening pills ng Universe Furnace ay nahahati sa iba't ibang grado, ngunit hindi iyon alam ng Black Ink Clan, at nang makita ng feudal lord na ito ay isang heaven opening pill, naisip niyang isa itong magandang pagkakataon para sa mga amo ng human race. Tama ang impormasyon, ngunit medyo kulang ito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at nagpadala ng hampas ng palad patungo sa feudal lord. Ang world force ay lumundag at ang feudal lord ay pinalipad pabalik, ang dugo ay nagspray mula sa kanyang bibig. Akala niya ay bumalik si Yang Kai sa kanyang salita at mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos niyang mahulog, mabubuhay pa siya. Scram! Ang boses ni Yang Kai ay nagmula sa malayo. Ang feudal lord ay tila nakatanggap ng malaking amnestia at sumigaw. Maraming salamat kay Sir Yang Kai. Hindi pinansin ang kanyang mga sugat, siya ay naging isang Black Ink Cloud at tumakas.
Ang lakas ng isang feudal lord na nasugatan ng husto ay nabawasan ng husto, kaya hindi mahalaga kung palayain niya siya. Dahil nangako si Yang Kai sa kanya noon, natural na hindi siya babalik sa kanyang salita. Kung maaari rin niyang gamitin ang feudal lord na ito para ipakalat ang ilang balita na nakakuha si Yang Kai ng Heaven Opening Pill. Sa ganitong paraan, maakit niya ang atensyon ng ilan sa mga master ng Black Ink Clan at mabawasan ang pressure sa iba pang mga human race master. Sa anumang kaso, kahit na hindi niya matalo ang isang eksperto sa antas ng isang pseudo-royal lord, hindi magiging problema ang pagtakas. Sa sandaling ito, lalo siyang na-curious kung bakit gustong lunukan ng halimaw na ito ang Heaven Opening Pill. May kakaibang halimaw sa ilog, gayon din sa bulubunduking ito. Tila ang ganitong uri ng halimaw ay hindi karaniwan sa Universe Furnace. Ang Heaven Opening Pill ay ipinanganak din mula sa Universe Furnace, kaya ano ang silbi nito sa mga halimaw na ito? Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang itim na tinte na ulap na ipinatawag ng feudal lord kanina ay no-attack ng marahas na enerhiya, na nagbunyag ng tunay na katawan ng halimaw. Ang walang katapusang pira-pirasong daw marks ay umaagos sa katawan nito na parang tubig, na patuloy na nagbabago ng anyo nito. Hindi gaanong binigyang pansin ni Yang Kai ang halimaw na ito noon, ngunit ngayong binalaan na siya ng feudal lord, na pagmasdan niya itong mabuti at sa wakas ay nakakita ng ilang abnormalidad. Sa loob ng katawan ng halimaw na ito, mayroon talagang Heaven Opening Pill, na nakabalot sa mga basag na daw marks na nabuo sa katawan nito. Kapag damaloy ang daw marks, lilito lang ito paminsan-minsan bago mabilis na nababalot. Kung ang halimaw na ito ay isang buhay na nilalang o hindi ay mahirap matukoy ni Yang Kai, ngunit mula sa katotohanan na ito ay madaling nakulong ng itim na tinte na ulap ng isang feudal lord, kahit na ito ay isang buhay na nilalang, ang katalinuhan nito ay hindi masyadong mataas. Ang ipinagtataka ni Yang Kai ay kung bakit hindi ito nagtago sa bulubunduking ito. Dati, kapag sinusubok niya ang tubig ng ilog, ang mga halimaw na ito ay likas na magsasama sa ilog kapag napagtanto nilang hindi sila katugma para sa kanya, na nagpapahirap sa kanya na subaybayan ang mga ito. Sa lohikal na pagsasalita, ang halimaw na ito sa harap niya ay dapat ding magkaroon ng instinct na isama ang sarili sa hanay ng bundok na ito, kaya walang pagkakaiba sa pagitan nito at ng bulubunduking ito. Binubuo ito ng hindi mabilang na mga nabasag na daw marks na maaaring ganap na magsama-sama. Tila kinukumpirma ang kanyang iniisip, katatapos lang ng pag-iisip ni Yang Kai ng ang halimaw ay tila tatakas na sa hanay ng mga bundok. Pipigilan na sana ito ni Yang Kai, ngunit mabilis siyang huminto. Bagamat sinusubukan ng halimaw ang lahat ng makakaya upang maisama ang sarili sa hanay ng bundok, hindi ito nagtagumpay. Parang nilalabanan ito ng buong bulubundukin, na naging dahilan upang damaloy ito na parang agos ng tubig sa ibabaw ng bundok, ganap na inilantad ang Heaven Opening Pill na nilamon nito. Isa talaga itong Heaven Opening Pill na may mababang kalidad. May nakolekta si Yang Kai dati, kaya natural na pamilyar siya dito. Kung kikilos siya ngayon, natural na makukuha niya itong Heaven Opening Pill, ngunit dahil sa kanyang curiosity, hindi siya agad nakakilos. Palaging may pakiramdam na mas mahalaga ang pag-unawa sa mga intensyon ng mga halimaw na ito na lunukan ang Heaven Opening Pill. Nagsimulang damaloy ang umaagos na tubig, at nagsimula ring gumalaw ang Heaven Opening Pill. Sinubukan nitong sumanib sa hanay ng bundok mula sa iba't ibang direksyon, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa pagmamasid ni Yang Kai, sa wakas ay nakita niya ang problema. Ang halimaw na ito ay sumanib na sa bakas ng pagiging epektibo ng Heaven Opening Pill sa gamot, kaya't ang mga nabasag na daw marks na nabuo dito ay sumailalim sa ilang maliliit na pagbabago, na nagpapahirap sa pagkakaroon nito na masipsip ng bulubunduking ito na orihinal na nagbahagi ng parehong pinanggalingan. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na mag-isip. Sa madaling salita, ang halimaw na ito na lumulunok ng Heaven Opening Pill ay hindi ganap na inutil, ngunit ito ba ay isang likas na ugali? Ngunit kahit naganap nitong natunaw ang Heaven Opening Pill, ano ang magagawa nito? Ang pundasyon nito ay walang iba kundi isang natatanging pag-iral na isinilang mula sa Universe Furnace. Saglit na nagmumuni-muni, biglang iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan, binuksan ang pinto ng kanyang miniature universe. Sa ilalim ng pagpigil ng Space Principle, ang halimaw ay itinapon sa lupa at itinapon sa kanyang miniature universe nang hindi ito binibigyan ng anumang oras upang mag-react. Kaagad pagkatapos, pinaghiwalay ni Yang Kai ang isang maliit na bahagi ng kanyang kamalayan at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang miniature universe upang ikulong ang tunay na katawan ng halimaw habang sabay na ina-activate ang kanyang time principle upang maisugawa ang Tao of Time sa selyadong rehiyon.
Ang daloy ng oras sa kanyang miniature universe ay 10 beses nang mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, at ngayong sinadya niya itong gamitin, ang daloy ng oras sa selyadong rehiyong ito ay naging mas mabilis. Sa ilalim ng buong lakas ni Yang Kai, ang labas ng mundo ay tumagal lamang ng isang iglap, ngunit ang lugar kung saan nakatayo ang halimaw ay marahil isang buwan. Ang mga epektibong gamot ng Heaven Opening Pill ay patuloy na hinihigop at dinadalisay ng halimaw na ito, na sumasailalim sa katawan nito. Sa obserbasyon ni Yang Kai, ang magulo at magulong daw marks na bumuo sa pangunahing katawan ng halimaw na ito ay unti-unting sumailalim sa ilang hindi inaasahang pagbabago. Habang nagbabago ang mga daw mark na ito, nagsimula ring mag-transform ang katawan ng halimaw. Noong unang makatagpo ni Yang Kai ang mga halimaw na ito, hindi niya matukoy kung sila ay mga buhay na nilalang dahil wala silang kahit katiting na bakas ng buhay. Ngunit sa sandaling ito, habang ang medicinal efficacy ng Heaven Opening Pill ay sumanib sa katawan nito, ang mga pangunahing pagbabago na nabuo sa katawan nito ay unti-unting nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay. Ang mga pagbabago ay naging mas malinaw. Matapos ganap na mawala ang Heaven Opening Pill sa katawan ng halimaw na ito at tuluyang matuno nito, ang halimaw sa harap ni Yang Kai ay hindi na isang pool ng tubig. Ang katawan nito ay patuloy na umiikot at nagbabago, unti-unting bumubuo ng isang magaspang na balangkas. Habang patuloy na nag-aayos ang outline, ang lumitaw sa harap ni Yang Kai ay isang humanoid figure.